Manatili tayong makatayo, mga kapatid. Hallelujah. Tayo yumuko, manalangin. Hallelujah. O dakilang Ama, maraming salamat po Panginoong Diyos sa umagang ito. Tunay po na tapat kayo sa amin at kami nagagalak, Ama, na nalalaman namin na may Diyos na buhay na aming pinagsisilbihan. Ama, nagpapasalamat kami sa mga nakaraang araw ng aming buhay. Kayo ang nag-ingat sa amin. Inilayo nyo kami sa anumang form of disgrace, mga disgrasya, Ama, na sa mundong ito ngayon, alam namin na hindi na safe para sa aming lahat. Sa bawat sandali, maraming mga sakunang nangyayari, iba't ibang uri ng anyo ng mga hindi ka nasa-nasa, Ama. At nagpapasalamat po kami, O Diyos, dahil patuloy ang iyong pagkilos sa amin na sama-sama kami ngayon, Ama, sa umagang ito na magpuri, magpasalamat at higit sa lahat upang mapagbulay-bulayan namin ang mga banal mong salita. At kami, Ama, ay mananahan lamang sa buhay mong salita upang ang bawat isa sa amin, Ama, ay lumakad ng maayos at kaya sa iyong banal na harapan. Kami po ay naghahanda sa pagbabalik ng anak mo at aming dinadalangin po, Ama, na sa pamamagitan ng iyong mga salita, O God, kayo ang patuloy na kumilos sa aming buhay upang dumating ang kasakdalan sa aming buhay na handa na po kami na humarap sa pagbabalik ng anak mo. At kami po, Ama, ay sa mga sarili namin, Ama, makikita namin, Ama, kung paano nagmamanifest ang iyong salita sa aming mga buhay. At salamat na patuloy na iniingatan mo ang bawat isa sa amin. Pagbuklaron kami sa tunay na pagmamahal at tunay na napakabuti mo sa amin at napakatamis ng mga salita mo, Ama, na siyang nagbibigay ng ilaw sa aming tinatahak na landas dito sa mundong ito habang kami ay naghihintay sa banal mong anak. Dakilang Diyos, maraming salamat muli at patnubayan mo, Ama, na nawa iyong mga salita lamang ang mamutawi sa aking bibig at kayo, Panginoon, ang magbigay ng dagdag na mga salita nito. Ako'y walang alam at ako'y nananahan lamang sa katalinuhan na iyong ibibigay at sa mga revelation, Ama, na iyong ilalahad sa umagang ito. Maraming salamat po, O God, at tunay na napakabuti mo sa amin. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri, kaluwalhatian, kadakilaan, sa matamis na pangalan ng bugtong mong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Buksan po natin ang 1 Thessalonians chapter 4. From verse 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which are asleep in Jesus will go bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that which we are alive and remain unto the coming of the Lord, shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, and the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then which we are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with these words.
Praise God. Maaari na po tayong umupo. Hallelujah. Ang pamagat po ng ating exhortation sa umagang ito ay about sa rapture. Alam po natin na ang bawat nananampalataya, sila ay makikita natin sa buong mundo na ang bawat isa na nananampalataya sa Panginoong Hesus, sila ay nag-aasam sa tinatawag nating rapture. Maging ang mga denominational churches nga, sila rin ay umaasa na mayroong rapture na magaganap. Pero ang bawat churches, meron silang tinatawag na itong pag-asa na magaganap sa kanilang pananampalataya. Ngunit hindi lahat ng mga nasa tinatawag nating mga ibang churches na denominational ay talagang makakaranas nito. Kung ating titingnan, walang word na rapture sa Bible. So, kung ating babasahin ito, it is nasusulat ito as caught up. So, dito makikita natin na ang rapture will take place in the last days. At makikita natin na ang bawat mananampalataya ay nagsusumikap sila upang makasama sa tinatawag nating rapture or caught up. Ngunit, kung ating titingnan, hindi lahat ay mararapture. Bakit? Ang rapture ay magaganap lamang ito sa mga pinili o tinatag na mga wife ng Panginoon. So maraming naghahanda. Kung ating titingnan mula sa sinauna pa, makikita mo na yung mga unang churches, makikita ninyo na sila'y nagsusumikap. Sila'y gumaganap sa bawat mensahe ng kapanahunan upang sila ay makapaghanda rin. Dito, makikita natin na may tatlong mangyayari bago maganap ang rapture. There is a shout, a voice, and a trumpet. Sinabi nating propeta na marami ang mga pangyayari na magaganap. At dito sa message niya, babasahin ko sa inyo, sinabi niya dito, 3 things happen. A voice, a shout, a trumpet has to happen before Jesus appears. Now, a shout, Jesus does all 3 of them when he is descending. A shout. What is a shout? The message going forth first. The living bread of life bringing forth the bride. Now, God has a way of doing things, and he never changes his policy. He never changes. He never changes. He is unchanging God. In Amos 3:7, he said, he would do nothing on earth until first he revealed it to his servants, the prophets. And just as certain as he promised, he'll do it. So, sinabi niya nito, now we've come through the church ages.
but were promised in the last days, according to Malachi 4, that there would be a return again, a prophet in the land, and that's right. Sabi niya nito, notice his nature and he would be like. God uses the Spirit 5 times. Once in Elijah, in Elisha, John the Baptist, call out the church and the remnant of the Jews. 5 times, and then grace of Jesus Christ, and this number of grace. If you count the word Jesus, it has 5 letters. So on with faith. So it has number 5, which is the number of grace. So kung ating titingnan, ang bawat makikita natin dito na meron palang mga gagawin ang Diyos bago dumating ang rapture. So, gaya ng nasabi ko, merong shout, then may voice, and then nandito ang mga sumusunod na sinasabi ng ating propeta. Now remember, the message is a promise. And when all these mysteries have been also bungled up by the bunch of Ecclesiastes, it will take a direct prophet from God to reveal. And that exactly what he has promised to do. Now remember that the word of the Lord comes to the prophet, not to the theologians, but the prophet. He is a reflector of God's word. He can say nothing. He can say his own thoughts. He can only speak with God's reveal. Even the prophet Balaam, when he tried to sell his rights, he said, "How can any prophet say anything but what God puts in his mouth?" It's a thing that God does not say nothing else, but you're born that way. No more than that you could, if you could say, "I can't open my eyes." When you are looking, you can reach your hand when you can. You can be a dog when you are a human. You're just made that. And God has always, in the ages, through Isaiah, Jeremiah, and Elijah, and the ages gone by Ecclesiastes group would get in the ages, would get everything all mixed up. He would send a prophet, raising him up from the dead, had belonged to one of their situation and speak his word. Called off the scene and gone, and just rugged men the truth of God. And it's always the way we could tell him, he said, that if there be one among who's spiritual or a prophet, now a prophet, such thing is a gift of prophecy in the church, but a prophet is predestined and foreordained for the hour. If God has promised to send us that again in the last days to bring the bride out of the ecclesiastical mess, and the only way it can be done, it never be done. The church can receive Christ. The Pentecostals may carry this message on the conditions of the church is in today. However, we are going to carry out the end time of conditions that are in today, where everyone against the others and everyone else. It's gone into denominations and anyone and anytime. I ask any historian to say different. Every time message went forth in the earth, and when they organized, it died right there. And Pentecost done the same thing as they all did in the Pentecost come out. Amen. Hallelujah. You assemblies of gods, this
Gusto kong basahin ito mga kapatid kasi napakaganda yung mensahe na sinabi dito ng ating propeta. You oneness, you assemblies of God, when your forefather and mothers come out of them and organizations back there in the old general council, shouted and praised God and talked against those things. And you turned like a dog to its vomit and a hog its swallow and done the same thing that they did. And now so ecclesiastical, you shut up your bowels of compassion, and you have to have a fellowship card before you can even associate with you hardly. Sinabi niya dito para sa mga oneness. You oneness, you given up. You a message like that instead you are going ahead, just like keeping humble, going ahead to turn loose and organize your group. And where are you all at? The same bucket. That's exactly God's Spirit moving. I, the Lord, will plant. I will water it day and night, lest some should. He ordained these things to be, and he must send this. The first comes from he starts descending from heaven. There is a shout. What it is? It is a message to get the people together. A message come forth first. Lamp trimming time. Rise and trim your lamps. Watch was that. The seventh, not the sixth, the seventh. Behold, the bridegroom cometh. Rise and trim your lamps. And they did. Some of them found didn't even had any oil in their lamps. But it's lamp trimming time. It's Malachi 4 time. It's in Luke 17. It's in Isaiah. All those prophets that come perfectly set order for this day in the scripture we see living at. These things happen, sabi ng ating propeta, my dear brothers and sisters, when God in heaven knows I could die on this platform right now, you just ought to walk around a while. It's tremendous. When you see God come from heavens, stand before groups of men, and stand there, declare himself just as he ever did, and the truth. And this Bible open. We're here. The denominational system is dead. It's gone. It never rise again, but it burned. That's what you do with the husk in the field. Flee from it. Get into Christ. Hallelujah. I belong to Methodist, I belong to Baptist, I belong to Pentecostal. You must get into Christ. If you are in Christ, there is not a word written here, but what you believe. Hallelujah. So ating makikita na merong mensahe. Pagkatapos, ano ang nangyari? Dito makikita mo na merong mga bagay na mga mensahe na ating mapapakinggan na ang bawat denomination ngayon may kanya-kanya silang dinadalang mensahe. Kung ating titingnan, hindi ito ang katotohanan. Ngunit, ang mensahe ng dala ng ating Panginoong Hesus, yan ang dapat nating i-take heed. Dito, makikita natin na merong another form. Dito, makikita natin na
merong excuse me. So kung ating titingnan, inaano na natin dito ngayon ang paghahanda. Sa mga darating na paghahanda natin, ang bawat isa ay nakikita natin na dapat sumunod sa salita ng Diyos. Pinagsusumikapan ng bawat isa na siya ay lumakad ng naaayon sa salita ng Diyos. Ngayon, ano ba ang paghahanda natin? Ang bawat tunay na mananampalataya ay nagsusumikap sila na sumunod sa salita ng Diyos. Pinagsusumikapan nila na ang pamumuhay nila nakikita ang pagsunod sa salita ng Diyos. Kung ating titingnan ang mga Kristiyano sa ngayon, makikita ninyo na ang bawat isa, bihira lang talaga ang makikita mo na sumusunod at sumusunod sa tunay na salita. Bawat isa, nagsasabi sila na they are Christians, but they never follow That's right. the way Christ made an example. So, hindi lahat makakapagsabi na sila ay naghahanda para sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Now, dito, there is, kung ating titingnan, the second one, merong voice. Ano ito? Ito ba ay karaniwang tinig lamang na maririnig natin? Ito ba ay tinig lamang na nagsasaad ng isang pag-aanyaya? Alam natin na merong mga mensahe ang Diyos para sa atin upang tayo naghahanda. At dito, ang bawat isa ay kinakailangan nilang makinig. Kinakailangan nilang maghanda. Sa mga mensaheng ito, nakikita natin na ang mga tunay na sumusunod kay Kristo ay sila ang tunay na naghahanda, ang mga asawa ng Panginoon. At dito makikita natin na mayroong pag-gather na magaganap. Ito ay magaganap sa malapit ng pagbabalik ng ating Panginoon na ihahanda niya, iipunin niya ang lahat niyang mga hinirang. Lahat ng ito ay magaganap nang walang tinakdang panahon. Kahit man ang Panginoong Hesus, hindi niya alam ang kanyang pagbabalik. Ang Ama lamang ang nakakaalam kung kailan ang kanyang pagbabalik. Kaya mga kapatid, ang bawat isa sa atin, kinakailangan na hindi na magpaligoy-ligoy. Hindi na tayo dapat na kung ano-ano pa man ang ating pinagkakaabalahan sa mundo. Bawat isa sa atin ay dapat magsumikap sa paghahandang ito. Dahil ang mga bagay na ito ay nangyayari na. Ang pagbabalik ng ating Panginoon, binigay tayo ng isang batayan na ito'y parang sa kapanahunan
as in the days of Noah, as in the days of Lot, so as the coming of our Lord Jesus Christ. Malaki ang paghahandang gagawin ng mga hindi pa nakakatanggap sa Kanya. Ngunit, ang bawat isa sa atin na nakakaalam na sa Kanyang malapit na pagbabalik, kinakailangan natin na maging handa. Dahil makikita natin ngayon na manonotice ninyo, walang nabago sa orasan. Ngunit napakabilis na ng panahon. Sinabi nga sa Biblia na paiikli ng Diyos ang mga oras, Huwag yang kahit pa yung mga elect ay baka tayo ay magkakaroon pa ng problema. So hindi dapat nating aksayin ang bawat oras. Dapat na makita natin ang pagsusumikap natin sa paghahanda upang sa pagbabalik ng ating Panginoon, tayo ay maging handa na. Gaya ng nasabi sa ating sayings itong sa mga nakaraan natin na mga messages, dinala na ating Brother Clive. Sinabi niya rito yung mga iba-ibang mga saying na go no place you would not be wanted to be found if Jesus should come. Dapat hindi tayo naroon sa mga lugar na kung saan hindi mo gusto na maabutan kayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Say nothing that you would not want to be saying if Jesus should come. Dapat yung ating maging on guard tayo sa ating pananalita. Dahil sa pagdating ng Panginoon, baka ang salita niya ang magbibigay ng hudyat para sa judgment sa inyo. Whatever you do or say, or whatever actions that you are performing, do not do it if you would not want to be caught in that position when Jesus comes. Tunay mga kapatid na mahirap ang paghahanda natin. Hindi basta-basta ang paghahanda natin, kaya we should be on guard as always. Humawak tayo sa salita ng Diyos. Kasi kung tayo ay hindi hahawak sa salita niya at hindi tayo mananalig, na ang mga salita niyang ito ang siyang tutulong sa atin upang tayo lumakad ng maayos sa Kanya, makikita ninyo na maaring sa isang sandali tayo magkakamali. Sa ating gagawin, sa ating pananalita, o kahit anuman ang ating way of action na dapat ito'y maging kaaya-aya sa mata ng Diyos. Dapat, isalang-alang natin na tayo ay nagpo-portray sa salita ng Diyos, at dapat ang bawat isa na makikita man sa sanlibutang ito, doon makikita nila na tunay nga na tagasunod ito ni Kristo. Dahil hindi natin alam ang oras ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ngunit nandiyan na ang mga signs. Pinakita ng ating Panginoong Hesus ang bawat sign sa Kanyang pagbabalik. Sa ating mga trabaho, kung makikita natin minsan, makikita natin na iba ang ating gawi. Pag nasa loob tayo ng church, para tayong hindi na mabasagan ng baso kung tayo minsan ay kumilos. Pero hindi ito ang gusto ng Diyos. Gusto niya na maging sa loob o sa labas tayo sa mundong ito
dapat makikita natin yung pag-reflect ng salita. Ang pangaral na binigay sa atin ng Panginoong Hesus na siyang ating gabay upang ang ating buhay ay maging maayos. Hindi dapat sa atin na magsasayang pa nga ng oras. Minsan dumarating sa atin yung mga bagay na mas nabibigyan pa nga natin ng mas maraming oras kaysa pag-meditate sa salita ng Diyos. Bawat mananampalataya ay kailangan na maghanda na. Ang pagbabalik ng ating Panginoon, hindi natin alam kung kailan ito magaganap. Ngunit nakikita natin ang mga signs nito ngayon na malapit na ang kanyang pagbabalik. Sa ating pag-aaral sa mga salita, sinasabi ko nga na sa sarili ko, kailangan magsumikap din ako. Dahil may mga panahon na makikita mo na nababag down ka sa mga iba-ibang gawain at hindi mo mabibigyan ng oras ang salita ng Diyos. Kaya, dapat tayong magsumikap mga kapatid na ang panahon na ating kinaroroonan ay malapit na ang pagbabalik. Sa mga signs na ating nakikita sa mundo ngayon, ang bawat nagaganap sa mundong ito, nakikita natin mga unusual things nagaganap. So bilang isang tagasunod ni Kristo, pagsusumikapan natin mga kapatid, na tayo habang binigyan tayo ng pagkakataon na may fellowship dito, tayo'y magkakaroon ng much more desire upang makinig sa salita ng Diyos. Sa mga araw na darating, alam ko na marami pang magaganap ng mga iba-ibang sitwasyon na maaring ito'y trahedya, disgrasya, mga challenges sa buhay natin. Ngunit di dapat tayo mabahala doon. Dahil nandoon ang salita ng Diyos. Tinutupad ng Diyos ang bawat salita na kanyang sinusulat. Ay, yung nakasulat dito sa Biblia. Bawat salita at pangako niya ay hindi nawawala ng saysay. Amen. Kailangan lamang tayo na manampalataya. Kailangan na ang ating buhay ay maipakita natin na tayo karapat-dapat sa pagbabalik ng anak niya. At ang bawat isa ay maging handa na. Dahil tayong lahat, binibigyan na tayo ng babala sa pagbabalik ng ating Panginoon na hindi na dapat tayong magpaligoy-ligoy sa ating mga pananampalataya. Kinakailangan ang ating mga sarili ay maging handa. Mga kapatid, kung anuman ang mga nagaganap ngayon, nakikita lang ninyo na mga signs na ito sa pagbabalik ng ating Panginoon. At yung trump, once this trump will be blown, nandoon na ang bawat isa, handa na sa pagtitipon na yon upang salubungin natin ang ating Panginoong Hesus sa alapaap. At tunay, mga kapatid, na kahit mahaba man ang pakiramdam pa natin na hindi darating pa ang Panginoon, huwag natin itong yung magiging easy lang tayo, ngunit paghandaan na natin itong mga kapatid. Amen. Maraming salamat at dito lang tayo dinala ng ating mensaheng ito.
At salamat sa Diyos na binigyan tayo muli ng paalala sa pagbabalik ng kanyang anak na tayo ay maging handa sa bawat sandali at huwag na nating aksayahin ang ating mga oras. At ako man rin na nagbibigay ng mensahe ito ay nagpapasalamat dahil bibigyan tayo ng paalala muli. Maraming salamat mga kapatid at salamat sa ating Diyos na buhay. Dito lang tayo dinala at maaari po tayong tumayo. Hallelujah. Dakilang Ama, marami pong salamat o God sa unting exhortation na ito, Ama, na nagpapaalala po ang bawat isa sa amin ngayon, Ama, na hindi dapat kami na maging pakukuya-kuya lamang sa paghahanda, ngunit maging masuwid kami, Ama, na sa paghahanda namin, O God, na kami ay hindi na mag-aaksaya ng oras sa bawat sandali na binigay mo sa amin. Nawa na makita mo ang bawat isa sa amin, Ama, na may kahandaan na upang salubungin ang anak mo sa alapaap. Maraming salamat po na hindi mo kami pinabayaan at tulungan mo po kami, Ama, sa bawat kahinaan namin na habang nandito kami sa katawan na ito, nawa Panginoon na tulungan mo kaming mananagumpay tungo sa salita mo, Ama. Salamat muli at hindi mo kami pinabayaan at tulungan mo kami, Ama, na humawak sa iyong salita ng may buong katapatan. Lahat ng ito binabalik namin sa inyo, lahat ng papuri, kaluwalhatian, sa matamis na pangalan ng bugtong mong anak, ang aming Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Salamat po sa mensahe na pinaubot ng ating Panginoon. At tayo na po idadako sa praising song. Psalms 100. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence